Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin sa umaga ay ang ating direktang pakikipag-usap sa ating Diyos at Panginoon sa langit. Ito ay isang uri ng komunikasyon na naglalayong ipahatid natin ang ating pasasalamat, paghingi ng tawad, mga kahilingan at ang ating mga hinaing. Katulad ng pakikipag-usap natin sa ating kapwa, nararapat lamang na ang panalangin natin sa ating lumikha ay mabisa, maayos, magalang at may dalisay na kalooban upang maihatid natin ng lubos ang ating nais iparating. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay tapat, sumasampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Mga taga Hebreo chapter 11 verse 6. Maraming salamat, Diyos ko, sa magdamag na pagbabantay sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat din ako sa isa pang araw at pagkakataon na iyong ibinigay sa akin upang makapagsimula ulit ako sa aking mga gawain sa araw na ito. Maraming salamat din sa pagkakataon na maipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ama, sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kong nauunawaan ang mga dahilan kung bakit mo ako nilikha. Unti-unti ko nang nauunawaan kung bakit ako umiiral ngayon sa mundong ito. Maraming salamat sa laging pagpapaalala sa akin. Patawarin mo rin naman po ako, Ama, sa mga kasalanang aking nagawa at nagagawa. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang o pagkakamali sa mga taong nakapaligid sa akin. Maraming salamat din po, Ama, sa kaloob mong trabaho ngayong araw na ito. Nagdudulot po ito sa akin ng laksang biyaya upang maalala ko na ikaw ang sadyang lumikha ng lahat ng bagay. At upang makita ko ang walang hanggang mong kapangyarihan, dasal ko po na sana'y maging daan ako nitong kabutihan ng pagkakaisa sa ibang kasamahan ko at magkaroon ako ng layunin na magbubuklod sa amin patungo sa magandang kinabukasan ng aming sarili, ng aming kumpanya, ng aming bansa at ng buong sansinukuban. Amen. Ama, salamat sa iyo na naglagay ka ng mga bantay sa mga dingding ng iyong iglesia upang tumulong na ibalik at muling itayo ang buhay ng maraming mananampalataya na ang pag-asa sa iyo ay tila mahina at gumuho dahil sa masama at masamang henerasyong ito kung saan tayo nabubuhay. Tulungan mo ako sa kapangyarihan ng iyong Espiritu upang ibalik ang mga buhay sa isang pagtutok sa iyo at upang hikayatin ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng biyaya at katotohanan na nakapaloob sa hindi nagbabago at hindi nababagong salita ng Diyos. Salamat na ang iyong salita ay buhay at kalusugan at pag-asa sa lahat ng kumakain nito sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya na may pasasalamat. Tulungan mo ako na manalangin ako upang maging isang mabisa at mahusay na bantay sa iyong pader at ipinagdarasal ko na maging tapat ako
upang isagawa ang gawain ng pamamagitan para sa napakaraming miyembro ng katawan ni Kristo na naghahanap ng buhay sa mundong ito ng napakahirap. Magtiis, naway maging tapat ako sa pag-angat sa panalangin ng pamilya at mga kaibigan, katrabaho at kakilala, at ang mga nasa iyong katawan na nakikibaka sa kanilang pananampalataya sa iyo. Protektahan at tulungan ang lahat ng ating mga kapatid na Kristiyano na nahaharap sa matinding at mapait na pag-uusig sa napakaraming bansa sa mundo. Kaaliwan at hikayatin sila sa anumang sitwasyon na maaari nilang matagpuan sa kanilang sarili, at naway ang bawat isa ay may kapangyarihang gamitin bilang isang mabuti at tapat na saksi ng nagliligtas na dugo ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat, Panginoon, na ang iyong kamatayan ay nagbayad ng halaga para sa lahat ng aking mga kasalanan, at nasa pamamagitan ng iyong kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ay sinira mo ang kapangyarihan ni Satanas, kasalanan at kamatayan, at walang anuman sa langit o lupa o sa ilalim ng lupa na makapaghihiwalay tayo mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, na walang pamunuan o kapangyarihan na makapagpawalang bisa sa kapangyarihang ng ating makapangyarihang Diyos, sapagkat dakila ang siya na nananahan sa atin kaysa sa mundo. Ama, ipinagdarasal namin ang mga ngayon ay binubulag ni Satanas na siyang Diyos ng mundong ito, at naghahangad na itago ang katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya mula sa lahat ng mga patay sa kanilang mga kasalanan at namamatay sa isang hukay ng kawalang ng pag-asa. Buksan ang kanilang mga mata na aming ipinagdarasal. Buksan ang isipan ng lahat ng nalinlang ng mga kasinungalingan at panlilinglang ng masama, at pasagin ang mga tanikala na umaalipin sa kanila na ating ipinagdarasal. At Panginoon, ipinagdarasal din namin na sila ay magabayan sa isang nagliligtas na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na namatay para sa bawat isa upang sila ay mapalaya mula sa sanatikong pagkakakulong na ito. Ama, alam natin na ang labanan para sa puso at isipan ng sangkatauhan ay ang digmaan na hinahangad ni Satanas na manalo. Ngunit Panginoon, ipinagdarasal namin na buksan mo ang mga mata ng nabulag ng mga kasinungalingan at panlilinglang ng mundong ito upang makita ni Jesus. Ipakinang ang liwanag ng maluwalhating ebanghelyo sa kanilang mga pusong inalipin na ating ipinagdarasal, upang ang mga lalaki at babae ay magising mula sa kanilang mga pagkakatulog at makilala ang katotohanan ng ebanghelyo na si Kristo ay namatay upang bayaran ang halaga para sa kanilang mga kasalanan, at bumangon upang sirain ang kapangyarihan ng kamatayan sa kanilang buhay, upang ang lahat ng naniniwala ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Ito ay tinatanong natin sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama sa langit, tinatawag kita ngayon bilang isang anak ng Diyos
na binili ng dugo na humihingi ng iyong tulong at proteksyon sa panahong ito ng espiritual na pag-atake. Naniniwala ako na si Jesus ay namatay para sa aking mga kasalanan at nasa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay pagkabuhay na mag-uli. Ang kasalanan, kamatayan at si Satanas ay isang minsan at walang hanggang talunang kaaway at na kay Kristo Jesus na ating Panginoon, ako ay may tagumpay laban sa lahat ng kapangyarihan ng kadiliman na maghahangad na espiritual na sirain ang aking tiwala at pananampalataya. Panginoon, habang ako ay nakatayo sa harap mo, alam ko na ako ay nagkakaisa kay Kristo at wala akong dapat ikatakot. Alam ko na si Satanas ay may pagkamuhi sa lahat ng tinatawag sa iyong pangalan at na siya ay nagplano at nagbabalak laban sa mga nakaposisyon kay Kristo. Iligtas mo ako, nananalangin ako, mula sa mga panganib at kasamaan na hinahangad ng mga persa ng kasamaan, na mahuli ako at panatilihing akong nananalangin ako mula sa lahat ng anyo ng tukso upang hindi ko bigyan ang diablo ng isang foothold sa aking buhay. Salamat sa espiritual na baluti kung saan maaari kong bihisan ang aking sarili araw-araw at panatilihin akong alerto sa mga pakana ng diablo. Naway labanan ko ang lahat ng kanyang pagsulong laban sa akin sa kapangyarihan at lakas ng banal na espiritu. Hinihiling ko ito sa pangalan ng Panginoong Hesus na namatay at muling nabuhay upang ang kapangyarihan ni Satanas sa aking buhay ay tuluyang maputol. Amen. Mahal na Panginoon, salamat sa aking bagong buhay kay Kristo at sa maraming pribilehiyo na mayroon ako sa Kanya. Salamat, Ikaw ang aking Ama. Salamat na ako ay tinanggap sa minamahal. Salamat na ang aking pagkamamayan ay nasa langit at salamat sa iyo na ang aking buhay na walang hanggan ay walang hanggang ligtas at panatag magpakailanman sa pamamagitan ng maluwalhating kamatayan at muling pagkabuhay ng aking Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Tulungan mo akong Ama upang mapanatili ang aking espiritual na pagtuon sa iyo. Alam ko na madalas kong makita na ang aking mga iniisip ay naaakit sa iyo ng mga atraksyon ng mundong ito, habang sa ibang pagkakataon ay nasusumpungan ko ang aking sarili na nagtatanong sa lahat ng nangyayari sa mundo at nagtataka kung bakit napakaraming nakababahalang sitwasyon at napakaraming paghihirap na nakakasira ng puso na hindi maiiwasang tiisin ng mga tao. Tulungan mo akong huwag mawalan ang aking espiritual na pagtuon sa iyo. Alam na mayroon kang walang hanggang pananaw at ang iyong mga plano at layunin ay gumagana tungo sa kanilang pangwakas at maluwalhating konklusyon. Panatilihin ang aking puso mula sa makamundong mga hangarin at tulungan din akong huwag masiraan ng loob o mag-alala habang naririnig natin ang mga problema at sakit ng iba, kahit na ang aking puso ay maaaring masira. Alam ko na ang lahat ng aking panahon ay nasa iyong mga kamay at ikaw ay nangako na ituwid ang lahat ng mga mali
sa iyong sariling panahon at sa iyong sariling paraan. Tulungan mo ako sa halip upang maibahagi ang katotohanan ng Ebanghelyo sa sinumang inilalagay mo sa aking landas, at naway itaas ko ang pangalan ni Jesus hindi lamang sa aking sinasabi kundi sa kung paano ako nabubuhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama Diyos, purihin ko at salamat sa iyo para sa salita ng Diyos at ang mga katotohanan na nilalaman nito. Salamat sa iyo para sa maraming mga tagubilin, mga alintuntunin at mga hangganan na ibinigay sa amin para sa aming espiritual na proteksyon at pangangalaga. Tulungan mo akong isuot ang buong baluti ng Diyos at panatilihing nakatakip kay Kristo sa bawat sandali. Alam na ito lamang ang ating proteksyon at pagtatanggol laban sa mga pamunuan at kapangyarihan ng kadiliman na maghahangad na pahinain ang ating tiwala sa Diyos. Tulungan mo akong tumayo ng mahigpit sa masamang araw na ito at kusang magpasakop sa gawain ng nananahan na banal na espiritu sa aking buhay, upang sa kanyang kapangyarihan ay malabanan ko ang dyablo at ang lahat ng kanyang masasamang gawain sa aking buhay at ang buhay ng mga mahal ko. Panatilihin mo ako mula sa mapangahas na pag-iisip na ako ay may lakas sa loob at sa aking sarili laban sa mga paniling lang ng masama. Alam na ang lahat ng mga tagubilin, mga alintuntunin at mga hangganan sa kasulatan ay ibinigay para sa aking pagkatuto at para sa aking espiritual na proteksyon. Tulungan mo akong panatilihin matatag ang aking mga mata kay Jesus at ang aking puso ay ligtas na nakaangkla sa bato ng aking kaligtasan. Naway hindi ko mawalan sa paningin ng aking pag-akses sa trono ng biyaya ang aking maluwalhating posisyon kay Kristo, ang aking makalangit na pagkamamayan at ang aking araw-araw na responsibilidad na magtiwala sa iyong salita ng katotohanan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin sa umaga ay ang ating direktang pakikipag-usap sa ating Diyos at Panginoon sa langit. Ito ay isang uri ng komunikasyon na naglalayong ipahatid natin ang ating pasasalamat, paghingi ng tawad, mga kahilingan at ang ating mga hinaing. Katulad ng pakikipag-usap natin sa ating kapwa, nararapat lamang na ang panalangin natin sa ating lumikha ay mabisa, maayos, magalang at may dalisay na kalooban upang maihatid natin ng lubos ang ating nais iparating. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay tapat, sumasampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Mga taga Hebreo chapter 11 verse 6. Maraming salamat, Diyos ko, sa magdamag na pagbabantay sa akin
at sa aking mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat din ako sa isa pang araw at pagkakataon na iyong ibinigay sa akin upang makapagsimula ulit ako sa aking mga gawain sa araw na ito. Maraming salamat din sa pagkakataon na maipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ama, sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kong nauunawaan ang mga dahilan kung bakit mo ako nilikha. Unti-unti ko nang nauunawaan kung bakit ako umiiral ngayon sa mundong ito. Maraming salamat sa laging pagpapaalala sa akin. Patawarin mo rin naman po ako, Ama, sa mga kasalanang aking nagawa at nagagawa. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang o pagkakamali sa mga taong nakapaligid sa akin. Maraming salamat din po, Ama, sa kaloob mong trabaho ngayong araw na ito. Nagdudulot po ito sa akin ng laksang biyaya upang maalala ko na ikaw ang sadyang lumikha ng lahat ng bagay. At upang makita ko ang walang hanggang mong kapangyarihan, dasal ko po na sana'y maging daan ako nitong kabutihan ng pagkakaisa sa ibang kasamahan ko at magkaroon ako ng layunin na magbubuklod sa amin patungo sa magandang kinabukasan ng aming sarili, ng aming kumpanya, ng aming bansa at ng buong sansinukuban. Amen. Ama, salamat sa iyo na naglagay ka ng mga bantay sa mga dingding ng iyong iglesia upang tumulong na ibalik at muling itayo ang buhay ng maraming mananampalataya na ang pag-asa sa iyo ay tila mahina at gumuho dahil sa masama at masamang henerasyong ito kung saan tayo nabubuhay. Tulungan mo ako sa kapangyarihan ng iyong espiritu upang ibalik ang mga buhay sa isang pagtutok sa iyo at upang hikayatin ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng ebanghelyo ng biyaya at katotohanan na nakapaloob sa hindi nagbabago at hindi nababagong salita ng Diyos. Salamat na ang iyong salita ay buhay at kalusugan at pag-asa sa lahat ng kumakain nito sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya na may pasasalamat. Tulungan mo ako na manalangin ako upang maging isang mabisa at mahusay na bantay sa iyong pader at ipinagdarasal ko na maging tapat ako upang isagawa ang gawain ng pamamagitan para sa napakaraming miyembro ng katawan ni Kristo na naghahanap ng buhay sa mundong ito ng napakahirap. Magtiis naway maging tapat ako sa pag-angat sa panalangin ng pamilya at mga kaibigan, katrabaho at kakilala at ang mga nasa iyong katawan na nakikibaka sa kanilang pananampalataya sa iyo. Protektahan at tulungan ang lahat ng ating mga kapatid na Kristiyano na nahaharap sa matinding at mapait na pag-uusig sa napakaraming bansa sa mundo. Kaaliwan at hikayatin sila sa anumang sitwasyon na maaari nilang matagpuan sa kanilang sarili at naway ang bawat isa ay may kapangyarihang gamitin bilang isang mabuti at tapat na saksi ng nagliligtas na dugo ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Panginoon, na ang iyong kamatayan ay nagbayad ng halaga para sa lahat ng aking mga kasalanan at nasa pamamagitan ng iyong kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ay sinira mo ang kapangyarihan ni Satanas
kasalanan at kamatayan, at walang anuman sa langit o lupa o sa ilalim ng lupa na makapaghihiwalay tayo mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, na walang pamunuan o kapangyarihan na makapagpawalang bisa sa kapangyarihang ng ating makapangyarihang Diyos, sapagkat dakila ang Siya na nananahan sa atin kaysa sa mundo. Ama, ipinagdarasal namin ang mga ngayon ay binubulag ni Satanas na siyang Diyos ng mundong ito at naghahangad na itago ang katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya mula sa lahat ng mga patay sa kanilang mga kasalanan at namamatay sa isang hukay ng kawalang ng pag-asa. Buksan ang kanilang mga mata na aming ipinagdarasal. Buksan ang isipan ng lahat ng nalinlang ng mga kasinungalingan at panlilinglang ng masama, at pasagin ang mga tanikala na umaalipin sa kanila na ating ipinagdarasal. At Panginoon, ipinagdarasal din namin na sila ay magabayan sa isang nagliligtas na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na namatay para sa bawat isa upang sila ay mapalaya mula sa sanatikong pagkakakulong na ito. Ama, alam natin na ang labanan para sa puso at isipan ng sangkatauhan ay ang digmaan na hinahangad ni Satanas na manalo. Ngunit Panginoon, ipinagdarasal namin na buksan mo ang mga mata ng nabulag ng mga kasinungalingan at panlilinglang ng mundong ito upang makita ni Jesus. Ipakinang ang liwanag ng maluwalhating ebanghelyo sa kanilang mga pusong inalipin na ating ipinagdarasal, upang ang mga lalaki at babae ay magising mula sa kanilang mga pagkakatulog at makilala ang katotohanan ng ebanghelyo na si Kristo ay namatay upang bayaran ang halaga para sa kanilang mga kasalanan at bumangon upang sirain ang kapangyarihan ng kamatayan sa kanilang buhay, upang ang lahat ng naniniwala ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Ito ay tinatanong natin sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama sa langit, tinatawag kita ngayon bilang isang anak ng Diyos na binili ng dugo na humihingi ng iyong tulong at proteksyon sa panahong ito ng espiritual na pag-atake. Naniniwala ako na si Jesus ay namatay para sa aking mga kasalanan at nasa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay pagkabuhay na mag-uli. Ang kasalanan, kamatayan at si Satanas ay isang minsan at walang hanggang talunang kaaway, at na kay Kristo Jesus na ating Panginoon, ako ay may tagumpay laban sa lahat ng kapangyarihan ng kadiliman na maghahangad na espiritual na sirain ang aking tiwala at pananampalataya. Panginoon, habang ako ay nakatayo sa harap mo, alam ko na ako ay nagkakaisa kay Kristo at wala akong dapat ikatakot. Alam ko na si Satanas ay may pagkamuhi sa lahat ng tinatawag sa iyong pangalan at na siya ay nagplano at nagbabalak laban sa mga nakaposisyon kay Kristo. Iligtas mo ako, nananalangin ako, mula sa mga panganib at kasamaan na hinahangad ng mga persa ng kasamaan, na mahuli ako at panatilihing akong nananalangin ako
mula sa lahat ng anyo ng tukso upang hindi ko bigyan ang diablo ng isang foothold sa aking buhay. Salamat sa espiritual na baluti kung saan maaari kong bihisan ang aking sarili araw-araw at panatilihin akong alerto sa mga pakana ng diablo. Naway labanan ko ang lahat ng kanyang pagsulong laban sa akin sa kapangyarihan at lakas ng banal na espiritu. Hinihiling ko ito sa pangalan ng Panginoong Hesus na namatay at muling nabuhay upang ang kapangyarihan ni Satanas sa aking buhay ay tuluyang maputol. Amen. Mahal na Panginoon, salamat sa aking bagong buhay kay Kristo at sa maraming pribilehiyo na mayroon ako sa Kanya. Salamat, Ikaw ang aking Ama. Salamat na ako ay tinanggap sa minamahal. Salamat na ang aking pagkamamayan ay nasa langit at salamat sa iyo na ang aking buhay na walang hanggan ay walang hanggang ligtas at panatag magpakailanman. Sa pamamagitan ng maluwalhating kamatayan at muling pagkabuhay ng aking Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Tulungan mo akong Ama upang mapanatili ang aking espiritual na pagtuon sa iyo. Alam ko na madalas kong makita na ang aking mga iniisip ay naaakit sa iyo ng mga atraksyon ng mundong ito, habang sa ibang pagkakataon ay nasusumpungan ko ang aking sarili na nagtatanong sa lahat ng nangyayari sa mundo at nagtataka kung bakit napakaraming nakababahalang sitwasyon at napakaraming paghihirap na nakakasira ng puso na hindi maiiwasang tiisin ng mga tao. Tulungan mo akong huwag mawalan ang aking espiritual na pagtuon sa iyo. Alam na mayroon kang walang hanggang pananaw at ang iyong mga plano at layunin ay gumagana tungo sa kanilang pangwakas at maluwalhating konklusyon. Panatilihin ang aking puso mula sa makamundong mga hangarin at tulungan din akong huwag masiraan ng loob o mag-alala habang naririnig natin ang mga problema at sakit ng iba, kahit na ang aking puso ay maaaring masira. Alam ko na ang lahat ng aking panahon ay nasa iyong mga kamay at ikaw ay nangako na ituwid ang lahat ng mga mali sa iyong sariling panahon at sa iyong sariling paraan. Tulungan mo ako sa halip upang maibahagi ang katotohanan ng Ebanghelyo sa sinumang inilalagay mo sa aking landas, at naway itaas ko ang pangalan ni Jesus hindi lamang sa aking sinasabi kundi sa kung paano ako nabubuhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama Diyos, purihin ko at salamat sa iyo para sa salita ng Diyos at ang mga katotohanan na nilalaman nito. Salamat sa iyo para sa maraming mga tagubilin, mga alintuntunin at mga hangganan na ibinigay sa amin para sa aming espiritual na proteksyon at pangangalaga. Tulungan mo akong isuot ang buong baluti ng Diyos at panatilihing nakatakip kay Kristo sa bawat sandali. Alam na ito lamang ang ating proteksyon at pagtatanggol laban sa mga pamunuan at kapangyarihan ng kadiliman na maghahangad na pahinain ang ating tiwala sa Diyos. Tulungan mo akong tumayo ng mahigpit sa masamang araw na ito
at kusang magpasakop sa gawain ng nananahan na banal na espiritu sa aking buhay, upang sa kanyang kapangyarihan ay malabanan ko ang dyablo at ang lahat ng kanyang masasamang gawain sa aking buhay at ang buhay ng mga mahal ko. Panatilihin mo ako mula sa mapangahas na pag-iisip na ako ay may lakas sa loob at sa aking sarili laban sa mga paniling lang ng masama. Alam na ang lahat ng mga tagubilin, mga alintuntunin at mga hangganan sa kasulatan ay ibinigay para sa aking pagkatuto at para sa aking espiritual na proteksyon. Tulungan mo akong panatilihin matatag ang aking mga mata kay Jesus at ang aking puso ay ligtas na nakaangkla sa bato ng aking kaligtasan. Naway hindi ko mawalan sa paningin ng aking pag-akses sa trono ng biyaya ang aking maluwalhating posisyon kay Kristo, ang aking makalangit na pagkamamayan at ang aking araw-araw na responsibilidad na magtiwala sa iyong salita na ang katotohanan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen.